Eto na ang araw na pinakahihintay ko, yung like ko sinasabi, na lahat ng mga manikin namin ay aking isusuot yung mga paboritong damit ni Jovelyn. Kaya naman kami nagkaroon ng maraming manikin dahil nagkaroon kami ng butik dati mga boss. At dahil ito nga po mga bossing ko ay hindi ko napukusan at ako'y nagdesisyon dahil sa dami kong mga negosyong pinapasok mga bossing ko, nagdesisyon ako na magsarado na po ito kaya marami po akong manikin. Dahil nga po mga bossing ko, maiibsan din ang aking kalungkutan at pagkami sa aking anak, naisip ko na ang lahat ng mga paborito niyang damit ay aking pong idadamit sa mga manikin para mapakinabangan po ito dahil ito ay nakatambak lamang sa aming bodega. Para kahit papaano, minsan, yung paghahag ko sa isang manikin ay nakakatulong. Ito nga po, dahil nga matagal ko nang gusto, napaltan nga po yung damit na ito dahil ito ay aking paninda. Nung dati ako ay may pwesto sa palengke. Ngayon po, papaltan ko po ito ng mga paboritong damit ni Jovelyn. Simulan kong hanapin yung damit na paborito po niya nung kami ay nagpunta sa beach at last po yun ng 2023 nang kami po ay sama-sama na nagdiwang ng Pasko. Yung pong ginawan ko po na nakatayo po siya, favorite po niyan damit po yon. Ayun, nakuha ko na rin po. Ito naman ang isa sa mga paborito niya rin na dress na siyang suot po niya nung napaniginipan ko siya. At ito yung damit po niya na proud po siya dahil nakapasok siya sa isang university. At ito po ay akin din ilalagay sa manikin para nakikita ko na parang lagi siyang nakasuot ng uniform kapag papasok siya sa school. At naghahanap din ako ng mga favorite po niya na damit na nasa picture. At ito ang favorite din po niya na damit na pambahay. At ito naman blue, ito yung huling damit po niya na sinuot ng huling pagpasok sa school. Para sa ganon, kahit papaano, lagi ko siyang naaalala. Ngayon, sisimulan ko na ng pagsusuot ng mga damit na special sa kanya. Minsan kasi pag namimiss ko si Jovelyn, hinahag ko yung mga huling damit or favorite niyang damit. Eto, parang akala mo totoo dahil manikin po siya. Kapag minsan namimiss ko, hinahag ko po yan isa-isa. Pagtapos naman, eto yung damit na pinakahuli na sinuot niya nung siya po ay pumasok sa school. Eto yung damit na hindi ko malilimutan na nasa clinic siya, na siya po ay nag-video pa na masama ang kanyang pakiramdam. Pero ito, inakita ko lamang nung wala na po siya kasi hindi ko naman po nahahawakan ang kanyang cellphone dahil ito ay may password. Kaya itong damit na ito ay napaka-special sa akin. Pagka namimiss ko siya, makakatulong na ihag ko ang manikin na ito at iisipin ko na lang na ito yung aking anak. At ito ay nakakatulong, lalo-lalo na ang pagdadala ng kanya pong abo kapag po kami ay pumapasyal or nagsisimba. Kahit papaano ay nabibigyan siya ng bless at nakakatindi ng misa. Yun dati ay tinatawa-tawanan ko, pero yun po pala ay nakakatulong din kahit papaano at naiisip ko na hindi ko siya nakikita pero kasama ko rin po siya. Ito naman ang kanyang uniform kapag pumapasok sa school. Lagi ko naaalala, laging pagkagaling niya sa school or kaya bago siya pumasok sa school ay tinitimplahan niya na ako ng kape at laging sinasabi, Mami, Mami, I love you. Pag siya umuwi, pag nagsalta na siya, Mami, nandito na ang iyong prinsesa, nandito na ako. At dahil special din ang uniform na ito dahil siya ay naging masaya na siya ay pumasok sa university. At ito ang lagi niyang suot, lalo-lalo na kapag galing po siya sa school. Itong damit na ito ay special para sa akin. Ito naman yung pambahay na lagi niyang suot na tinatawanan niya ako dahil lagi ko sinasabi, Anak, hindi ka ba kinakabagan sa damit mo dahil hanging po at kita ang pusod. Sige, baka ikipagsakta ng tiyan. Ako'y tinatawanan lang niya dahil yun ang lagi niyang naririnig sa akin. Lalo na pag nakikita ko na maiksi yung suot niya or nakahanging po siya. Yan ang mga kabataan ngayon. Ay na nga po, halos okay na lahat ng mga manikin ay nailagay ko na mga paborito niyang damit yung lagi niyang ginagamit. Ito na lahat ang mga damit na paborito niyang suotin na hindi ko malimutan.